Yes, oh Lord God, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Napakabuti mo, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong presensya na patuloy po naming nararamdaman, Panginoon. Lord God, napakahalaga po, O Diyos, ang kami po'y laging nagpupurit, sumasamba sa iyo. Lord God, na ito po ang nais mo na sasambahin ka namin, dakilang Ama. Luluwalhatiin ka namin sa pamamagitan ng mga awiting ito, dakilang Diyos. Kaya Lord, dalangin po namin bawat lyrics ng awitin, dakilang Ama. Panginoon, ito po'y maramdaman ng aming pong puso. Panginoon, ito po, O Diyos, ay amin pong mai-express, dakilang Ama. Panginoon, sapagkat ikaw, dakilang Ama, ay naghahanap, Panginoon, ng sasamba sa iyo sa espiritu at katotohanan. Lord, sa pamamagitan ng pag-awit, dakilang Ama, maipaabot po namin sa iyo kung gaano kang kabuting Diyos, dakilang Ama. Kaya Lord, salamat sapagkat kami pinasa gantong gawain. Salamat sa kabila po, Panginoon, na ang mundo'y nagkakaroon ng kabalahan. Ang mga anak mo'y naririto upang ika'y sambahin. Ang mga anak mo'y nagbigay ng oras, dakilang Ama. Sapagkat ito, O Diyos, ang magbibigay sa iyo ng kaligayahan. Oh, hallelujah, Lord God, hallelujah. Yes, amen, Panginoon. Dakila ka po, O Diyos. Yes, hallelujah. Sige, awitin natin uli, dakilang Diyos. Atin po itong namnamin, bawat lyrics ng awitin, atin pong ipaabot sa atin pong Panginoon kung paano tayo sumasamba, kung paano tayo lumuluwalhati, kung paano natin dinadakila ang ating Panginoon. Yes. Yes, hallelujah, Lord God. Ay ko, tanging ikaw, O Diyos. Yes, amen. Sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itataas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at mapagkailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at mapagkailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Yes, hallelujah, Lord God. Yes, oh Jesus, hallelujah. Oh, Rabasyanda, Rarakia, Radabasyande. Lord, tulad nga ng sinabi mo sa aklat po ng Matthew 6, Panginoon. Lord God, verse 13, ang sabi mo, O God, Panginoon, upang kami malayo sa lahat ng mga pagsubok, upang kami malayo, Panginoon, sa lahat ng mga tukso. Lord God, ang lagi po namin sasambitin, sa iyo ang kapangyarihan. Sa iyo po ang kapangyarihan. Sa iyo po, Panginoon, ang kadakilaan. Kaya Lord, lagi po namin sasambahin ang iyong pangalan. Lagi ka namin, Panginoon, luluwalhatiin, dakilang Ama. Kaya Lord, salamat, salamat. Sapagkat kung amin pong mamamasdan, Panginoon, ang lahat ng iyong pong kabutihan, wala kaming sariling amin, Panginoon. Lahat ay buhat sa iyo, dakilang Ama. Kaya Lord God, dalangin po namin, Panginoon, na sa amin pong buhay, maging buhay namin ang pagsamba sa iyo, ang pagdakil at pagluwalhati, dakilang Diyos, sapagkat ito ang hinahanap mo sa amin, Panginoon. Lord God,
Ikaw ang aming Ama sa langit. Kaya mong ibigay lahat ng aming pangangailangan. Lord God, Ikaw ang aming Ama sa langit na punong-puno ng pag-ibig. Punong-puno, Panginoon, Lord God, ng katapatan. Kaya't, Lord God, maging buhay namin, Lord, ang lagi ka namin pupurihin. Lagi namin bibigkasin kung sino ka sa aming buhay. Lord God, na maaalala po namin lagi, dakilang Ama. Ang iyong pong pangalan, dakilang Ama. Sapagat ikaw po rin ang may salita, Panginoon. Sambahin ang iyong pong pangalan dito sa lupa tulad ng nasa langit, Panginoon. Lord, sapagat ang iyong pong mga anak, Panginoon, tinitrain mo dito sa ibabaw ng lupa. Sapagat dito pa lamang sa ibabaw ng lupa, Panginoon. Lord God, tinitinya mo ang aming puso kung paano kami sumasamba sa iyo. Tinitinya mo po, Panginoon, ang aming puso kung paano po kami nagpupuri sa iyo. Sapagkat kung ano ang ginagawa po namin dito sa lupa, gagawin din namin sa langit, dakilang Ama. Sapagkat tayo sasambahin ka namin, Panginoon. Sapagkat naranasan na po namin ang iyong pong pag-iingat. Naranasan na po namin ang iyong pong pagliligtas. Kaya Lord God, patuloy ka naming aawitan. Patuloy ka namin pupurihin. Glory to God, hallelujah. Yes, O Lord God, hallelujah. Yes, O Jesus. Yes, hallelujah, Lord God. Dakila ka po, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat. Pinatawad mo kami at pinagpala mo kaming lubos dahil sa iyo pong biyaya, Panginoon. Kaya Lord, maraming pong salamat. At lagi po naming aalalahanin, Panginoon, ang pagliligtas mo sa amin. Lagi naming aalalahanin, Panginoon, Lord God, na kami po isang maruming basahan, na kami po hindi karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Dahil sa iyo pong grasya at habag, pinili mo kami tinawag, Panginoon. Kaya Lord, salamat na lagi po namin itong aalalahanin upang sa kabila ng mga tiisi na amin pong nararanasan, lagi po namin maaalala, Panginoon, yung sinabi mo sa aklat po ng John 16 verse 33. Dito sa lupa, Panginoon, Lord God, mararanasan namin ang iba't ibang uri ng tiisin. Pero ang sabi mo, Panginoon, magpakalakas kami, Panginoon. Lord God, sapagkat napagtagumpayan mo na ang pagsubok. Kaya Lord, salamat, salamat. Kaya habang kami pinagpupuri sa iyo, habang kami sumasamba sa iyo, dakilang Ama, nararanasan na po namin, Panginoon, ang iyo pong pagliligtas. Nararanasan na po namin ang iyo pong pagkupkop, Panginoon. Kaya Lord, salamat, salamat po. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Oh, hallelujah, Lord God. Oh, Rabashiki Aradabasyan. Sekorodoba shikita naradaba syandararahande. Shekotonorodoba shikita narararadaba babasikita naradaba syandararahande. Kaya Lord God, nakikita mo, Panginoon, ang puso ng iyong pong anak. Na bago sila pumunta rito, Panginoon, meron silang kabigatan. Pero Lord God, uuwi po sila, Panginoon. Nandala po nila, Panginoon, kagaangan. Andala po nila, Panginoon, kagalakan na buhat sa iyo, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyo pong anak na si Jesucristo. Sapagkat ibinigay ang buhay, Panginoon, para sa amin. Pinatawad kami sa lahat ng aming pong mga kasalanan. Binayaran ang aming lahat ng mga kasalanan upang kami maging matuwid sa iyo pong harapan. Kaya masasabi namin, Panginoon, Lord God, kami po'y naging righteous dahil sa buhay mo, Panginoon. Nakalalakad kami sa kabanalan mo dahil sa sakripisyo yung ginawa mo po sa aming pong buhay. Kaya Lord, salamat, salamat. Hayaan niyo po, O Diyos, na sa umaga pong ito, O God, ikaw po, O Diyos, ang patuloy na maparangalan. Ikaw po ang patuloy na madakil at maluwalhati. Kaya salamat, Panginoon. Salamat sa iyo pong mga anak na naririto. Salamat sa mga manggagawa po, Panginoon, ng iglesyang ito. Salamat sa mga awit, Panginoon. Salamat sa amin pong ushers, Panginoon. Salamat sa production team, Panginoon.
Salamat po, Panginoon, sa children, Panginoon. Lord God, salamat sa dancers, Panginoon. Salamat sa kanila pong mga tagapanguna, Panginoon. Binigyan niyo po sila ng puso para pangunahan po, Panginoon, ng bawat ministry ng biyaya ng Diyos. Lord, sapagkat hindi po, Panginoon, Lord God, magiging matagumpay ang gawain kung wala ang mga pinili mo tinawag sa biyaya ng Diyos, Panginoon. Lord God, salamat po, Panginoon, sa pinuno, Panginoon, ng mga kalalakihan. Salamat sa buhay po ni Brother Enteng. Salamat sa buhay po ni Sister Jenny, Panginoon. Lord God, salamat po sa buhay po ni Sister Grace, Panginoon, ng Ushering Ministry. Lord God, totoo nga po, O Diyos, sila po yung nakitaan mo ng puso upang maglingkod sa iyo ng lubusan. Salamat po, Panginoon, sa buhay po ni Sister Patsy. Salamat po, Panginoon, sa buhay po, Panginoon, ni Sister Mamsi. Lord God, na naandun, Panginoon, na kanya pong pagnanasa, na mga mananayaw, Panginoon, lumalim sa salita, at magamit, Panginoon, Lord God, ng may kalakasan, may kaligayahan, dakilang Ama. Salamat po sa buhay po ni Brother Papsi, na kung paano niya isla sa katuparan, Panginoon, Lord God. Paano niya ginagampayan, Panginoon, Lord God, ang aming production team, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, Lord God. Salamat sa buhay po ni Pastor King, Panginoon, na pinangangasiwaan ng BNB, Panginoon. Sa bawat gawain, naroon siya, Panginoon. Lord, salamat, salamat, Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa amin pong intercessory. Salamat po sa buhay ni Sister Virgie. Salamat sa buhay po ni Sister Vilma, Panginoon. Lord God, tunay nga po na wala ka pong katulad. Panginoon, kulang pa, O Diyos, ang oras para po kami magbalik sa iyo ng mataas na papurit pa. Salamat. Kaya Lord, patuloy ka namin dadakilain. Hallelujah, Lord. Kaya sa iyo po namin, Panginoon, ibinabalik ang mataas na papurit pasalamat. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah, Lord God. Yes, hallelujah. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Sige po, batiin niyo po ang ating pong mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kumuha po kayo ng 10 kapatid. Glory to God. Lapitan niyo. I-welcome niyo, i-hug niyo. At sabihin mo, napakabuti ng Diyos, naririto ka. Napakabuti ng Diyos sapagkat ipinaramdam sa iyo ang pag-ibig niya. Yes, O Lord God, hallelujah. O rabashikaradabashiki arababasyandararahande. Yes, O Lord God, sige po, lapitan po natin. Glory to God, hallelujah. Yes, hallelujah, Lord God. Purihin ka po, Panginoon, hallelujah. Kamayan po natin, glory to God. Sapagkat ang buhay po ng tao, wala po nakakaalam kung hanggang kailan siya mananatili dito. Wala kang pagsisisihan kung ang kapatid mo'y nilapitan mo, niyakap mo, glory to God. Binati mo, at sasabihin mong napakabuti ng Diyos sa buhay mo. Totoo pong napakabuti ng ating Diyos sapagkat tayo po'y naririto. Glory to God. Nararamdaman po natin ang pag-ibig ng ating pong Panginoon. Nararamdaman po natin tayo po'y pinagpala ng ating Diyos na buhay. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ngayon ay nasa buwan na ng November. First Sunday ng November. Kaya talagang napakasarap pong namnamin. Glory to God. Na tayo'y magkakasama pa ngayon. Glory to God. Sapagkat ito po ang lagi po nating aalalahanin. Ang ating pong buhay sa ibabaw po ng mundo'y pansamantala lamang. Ngayon, magkakasama tayo. Darating sa isang araw, wala na. Amen. Tulad ng ating pong kapatid na si Brother Islao, kasama natin dito nagpupuri. Praise God. Pero nung araw ng Martes, siya po ay pumanaw na. Glory to God. Kaya lagi po nating aalalahanin yung ating po mga kapatid. Lagi po nating ipagpapasalamat dahil nakikita pa natin sila. Nakakamayan, nayayakap, nangingitian. Kaya talagang lagi po nating aalalahanin yung kabutihan ng ating pong Panginoon.
Kaya ang araw po ng linggo, lagi po natin itong ipagpapasalamat sa Diyos. Lagi po nating mimithi na tayo po ay makadalo sa bawat pagtitipon dahil tayo po'y kagalakan ng bawat mga kapatiran. Amen po. Glory to God. Hallelujah. So bago po ang lahat, babatiin ko muna si John Mark Mernillo, care of Sister Feli. Sino po yon? I praise God. Welcome po kayo, kapatid. Amen. Si Brother John Mark Mernillo. Siya po ay dala po ni Sister Feli. Hallelujah. At ang isa pa ay si Noah Eugenio. Kasama po ni Sister Rosemin Galicia. Praise God, nakakatuwa ito si Sister Rosemin. Hallelujah. Talagang siya po ay matyaga po na lagi po nagyayakag sa mga kabataan. Hindi nyo ba napansin ang ating po newcomer, sila po yung mga Bible character. Amen. Si John Mark. Amen. Di ba? Si John na, si Mark pa. So pinagpala itong batang ito. Amen. Praise God. Ang nanay niya ay sobrang pagmamahal sa mga Bible character. Ang isa, si Noah. Praise God. Nasaan po si Noah? Nasaan po? Ayun, praise God. Amen. Isa rin sa Bible character. Glory to God. Sila lamang inligtas ng Panginoon ng kanilang lahi doon sa panahon ng baha. Di ba nakakatuwa pagkat meron po tayo naririnig na kung saan mga Bible character. So ibig sabihin yung kalang mga magulang, meron silang puso na inaalala nila yung mga lingkod ng Panginoon. Glory to God. So napakabuti po ng ating pong Panginoon at kayo po ay welcome na welcome. At sa darating na linggo, kayo muli po naming makasama. Amen po. Glory to God. Tayo po ngayon ay First Sunday. Amen. Meron na po ba tayong mga hawak? Lahat po meron na pong communion elements. Praise God. Sige po, tayo po'y tumayo. Hallelujah. Praise God. Sige po, bago po tayo uminom ng ubas at kumain po ng tinapay, lagi po nating aalalahanin na ito po ay isa pong kung saan ay pagkapaalala ng ating pong Panginoon. Dahil lagi po nating aalalahanin na ito po'y sagrado. Dahil ito po'y tagubili ng ating pong Panginoon, gawain natin itong madalas hanggang sa araw ng kanya pong pagbabalik. So ang nais ng ating pong Panginoon, hindi lamang tuwing First Sunday po tayo nagko-communion. Maging sa loob ng ating pong bahay, lalo pagka po tayo dumaranas ng kasakitan, lagi po nating alalahanin ang kamatayan ng ating pong Panginoon. Lagi po nating alalahanin ng ating pong Panginoon, siya po ay namatay para po sa atin. Glory to God. Pero meron po siyang paalala, doon po sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 11, na bago po tayo kumain ng tinapay, at bago po tayo uminom ng ubas, kinakailangan tayo po muna ay humarap sa ating pong Panginoon. Himingi po tayo ng tawad. Magpasiyasat po tayo sa ating pong Panginoon. Lagi po nating aalalahanin ng ating pong Panginoon, alam lahat kung ano po yung pong ating pong buhay. Pero salamat dahil ang ating pong Panginoon, tayo po ay biniyayaan at tayo po pinapaalalahanan dahil meron po tayong 1 John 1:9 na kung ibibikas ng ating pong mga labi ang lahat ng ating pong kasalanan, siya ay tapat at banal. Handa tayong patawarin, handa tayong linisin sa lahat po ng ating pong karumihan. Kaya napakabuti po ng ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Sapagkat nais ng ating pong Panginoon na sa bawat pagkain po natin to, ang sabi ng ating pong Panginoon, Lord God, tayo po'y maging kalugod-lugod sa Kanya. Kaya ang paalala niya, maraming nakakaroon ng karamdaman, maraming nawawala na, dahil kumakain sila ng tinapay at imiinom ng ubas na di karapat-dapat. Kaya tayo po ngayon lumapit sa Panginoon, magpasiyasat po tayo. Yes, O Lord God, himingi po tayo ng tawad. Aminin natin na tayo po'y mahina. Aminin natin na bilang isang tao, tayo po'y marupok dahil tayo po'y galing sa alabok. Pero salamat dahil ang ating pong Panginoon ay punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng pangunawa. Kaya ang nais ng ating pong Panginoon,
humaba ang ating buhay, sapagkat umiikli ang ating buhay dahil sa ating pong pagsalansan sa ating pong Panginoon. Yes, O Lord God, Panginoon, salamat po. Hallelujah, Lord God, hallelujah. Patuloy po naming aalalahanin ang iyong pong sinabi sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 11, verse 23. Na ang sabi ng Panginoon sa kanya po mga alagad, nang gabing yon, matapos siya ipagkanulo, siya'y dumampot ng tinapay at kanyang sinabi na ang tinapay na ito'y sumisimbolo ng aking pong katawan. Kaya sa tuwing kayo kakain ng tinapay na ito, aalalahanin nyo ang aking buhay. Aalalahanin nyo yung aking sakripisyo, na ako'y nasaktan, ako'y binugbog, at ako'y ipapako sa krus. At sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Kaya Lord, amin pong aalalahanin na ang tinapay na ito'y sumisimbolo ng iyong katawan. Kaya sa oras na ito, dahil kami po Panginoon, ay nilinis mo na. Kaya aming kakanin ang tinapay na ito bilang pag-alala sa iyong katawan na namatay at muling nabuhay. Kanin natin ang tinapay na ito sa pangalan ni Jesus. Salamat. Yes, O Lord. At pagkatapos na magpasalamat, dumampo siya ng saro at kanyang itinaas at kanyang sinabi, ang ubas na ito'y sumisimbolo ng aking dugo. At sa tuwing ito'y inyong iinumin, aalalahanin nyo na ang dugong ito ang natigis sa krus ng Kalbaryo. At alalahanin ninyo na sa pamamagitan ng dugong ito ang naging simbolo ng katagmumpayan ng lahat ng sasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Na ang lahat ng may karamdaman magsasabi, siya'y pinagaling na ng ating Panginoon. Ang lahat ng alipin sa kasalanan, sasabihin niya, siya'y pinalaya na ng ating Panginoon. At ang lahat ng mahihirap ay magsasabing, pinayaman na siya ng ating Panginoon. Kaya Lord, lagi po naming aalalahanin ito, Panginoon. Lagi naming idideklara na tuwing kami iinom ng ubas na ito, na ang lahat ng ito'y pinagtagumpayan mo na. Kaya salamat, salamat Panginoon sa dugo mo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. At lagi po naming aalalahanin, Panginoon, kami higit pa sa mananagumpay. Sa pangalan ni Jesus, inumin natin ang ubas na ito na sumisimbolo ng kanyang dugo. Amen and amen. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Yes, O Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, makakaupo na po muna. Hallelujah. Praise God. Tayo po ay magkaroon po lamang ng kaunti pong review. Ang ating po naging topic po noong last Sunday, kalayaan sa alalahanin. Dahil talagang totoo po, tayo pong lahat ay punong-puno ng alalahanin. Wala po dito magsasabi na siya hindi na nag-aalala. Pero ang ating pong Panginoon nagpapaalala na huwag tayong mabalisa. Amen? Na kung ano ang ating iinumin, ano yung ating kakanin at ano ang ating pong daramitin. Sapagkat ang lahat ng ito ay inihanda na ng ating pong Panginoon. Kaya ang kanya pong paalala, hindi makapagdaragdag ni isang oras sa ating buhay ang ating pong pag-aalala. Pero ang ating pong Panginoon nagbibigay ng encouragement po sa bawat isa po sa atin. Upang tayo po'y makalaya sa anumang uri ng alalahanin. Ang lagi po nating aalalahanin, ang nababalisa dito ay ang mga walang pananampalataya. Yung sinabi niya sa aklat po ng Matthew 6 verse 32. Glory to God. Na kapag ikaw po'y laging balisang-balisa,
na lagi mong hinahanap, na lagi kang kung saan alalang-alala, kung ano ang inyong kakanin, kung ano ang inyong iinumin, kung ano ang inyong daramitin. Ang paalala dito ng ating pong Panginoong Hesus, ang mga nag-aalala, sila'y mga hintil. Ano po tawag pag sinabi po mga hintil? Walang Diyos, walang pananampalataya, ay tayo po may Diyos. Kaya ayaw ng ating pong Panginoon, tayo po'y nababalisa. Kaya nga upang tayo po hindi po lagi nababalisa, ang ipinapalala po ng ating pong Panginoon, hanapin po natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at idadagdag. Dahil yung pong pagkain, inumin, pananamit, provision na po yan ng ating pong Panginoon. Kaya idadagdag ang ating pong Panginoon yung pong ating pong mga pangangailangan. Kailangan mo bahay, idadagdag ng Panginoon. Kailangan mo pang tuition, idadagdag yan ng ating pong Panginoon. Kailangan mo yung kung saan, yung po bang mga pang-araw-araw na pangangailangan, ibibigay yan ng ating pong Panginoon. Pero ang nais ng ating pong Panginoon, hanapin natin ang kanya pong katwiran, ang kanya pong kaharian. Kapag sinabi pong katwiran, ibig sabihin, dire-diretsong pananampalataya. Patuloy na pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Patuloy na kung saan ay pagtawag lagi sa ating pong Panginoon. Kaya nga sabi nga po rito, para po tayo ay kung saan ay makalaya sa mga alalahanin. Kailangan lagi nating aalalahanin yung 3 M. Glory to God. Magsisi, glory to God. Magpakaligaya at maglingkod sa ating pong Panginoon. Kaya para po tayo makalaya sa lahat ng alalahanin, kailangan lagi po tayong merong puso na laging humihingi ng tawad. Pagkagising mo lamang sa umaga, hingi ng tawad sa ating pong Panginoon. Glory to God. At makikita po natin, hinahanap na po natin ang kaharian at ang katwiran ng ating pong Panginoon. Kapag tayo pinagpapakaligaya sa ating pong Panginoon, ibig sabihin noon na andoroon yung kung saan tayo ay may puso, na tayo po ay sayang-saya, tayo po ay punong-puno ng kapayapaan, tayo punong-puno po ng kagalakan, sapagkat hindi ka makapaglilingkod kapag hindi ka nagpapakaligaya sa ating pong Panginoon. Kaya ang nagpapakaligaya sa ating pong Panginoon, sila po yung may pananampalataya. Ang sabi sa aklat po ng Awit 37 verse 4, delight thyself to God, and He will give thee the desires of thy heart. Kaya kapag tayo po nagpapakaligaya sa ating pong Panginoon, ano po pangako niya? Ibibigay niya ang lahat ng nasa ng kanya pong puso. Ano po yung ninanasa mo sa puso mo? Ibibigay yan ng ating pong Panginoon. Ano pa yung next M? Maglingkod. Ano po pangako sa aklat po ng Matthew 19 verse 29? Ang makakamit ng mga naglilingkod, 100 doble. Amen. Hindi lang yon. Ang makakamit mo pa ay buhay na walang hanggan. Kaya kapag tayo po ay naglilingkod sa ating pong Panginoon, mararanasan po nito natin na kung saan maleles ang ating pong alalahanin. Kaya ito po ay pinauunawa po ng ating pong Panginoong Hesus dahil ito po ay kanya pong sermon. Ito po yung kanya pong turo, glory to God, sa lahat ng mga sumusunod sa kanya. Amen po. Kaya lagi po nating aalalahanin na ang ating pong Panginoon ay may pangako po sa bawat isa na kung saan ay susunod at maglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen po, glory to God. At ngayon po sa ating pong bago po na kung saan ay mensahe, glory to God. Atin po itong mahatak po sa aklat po ng Matthew 7:24 to 27. Sige po, tayo po ay tumayo at atin pong tumayo po tayo at atin pong pagsama-samang basahin ito pong salita po ng ating pong Panginoon. Bilang respeto po sa salita po ng ating pong Panginoon, kinakailangan na ito po'y ating pong unawain. Praise God, hallelujah. Sige po, basahin po natin, sabay-sabay po tayong bumasa. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon.
ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo yon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito'y bumaksak at lubusang nawasak. Yes, sige po tayo po'y pumikit at manalangin. Yes, O Lord God, hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat sa iyo pong salita. Na sa mga oras na ito, O Diyos, kami po'y pinapaalalahanan niyo. Sapagkat nais mo po, O Diyos, sa lahat ng iyo pong mga anak, ay makarinig ng mga salita mo na ito po ang pupukaw sa bawat damdamin po namin. Ito po magsisilbing isa pong gabay sa amin pong pang-araw-araw na buhay. Sapagkat ito po ituro mo, Panginoon, sa bundok. Na ito po ang sermon na ito, Panginoon, na kung saan ay nagkaroon ng conclusion. Sapagkat ito ang nais mo, Panginoon, na kami po'y maging maitulad mo, Panginoon, sa isang matalino at hindi po kami maging mangmang, Panginoon. Kaya Lord God, samahan niyo po kami mula simula hanggang katapusan. At ang aming pong dalangin, banal na Espiritu, kayo po ang mangusap sa puso ng bawat isa. Kayo po ang magturo, kayo po ang magpaalala, kayo po mag-comfort, Panginoon. Sapagkat kami pong lahat ay naririto bilang kami po'y anak mo, Panginoon. Naghahangad po kami, Panginoon, na maranasan po namin ang iyo pong presensya. Na maranasan po namin, Panginoon, Lord God, ang iyo pong yakap, ang iyo pong pagtuturo, ang iyo pong pagkapaalala po sa amin. Sapagkat ang nais mo po, Panginoon, sa araw ng iyo pong pagbabalik, kami po'y makasama mo, Panginoon. Kaya maraming pong salamat, Panginoon. At sa iyo po namin maingat ay binabalik po ang napakataas na papurit parangal. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. So kung ating pong makikita, glory to God, ito po ay binigyan ko po ng pamagat, sino ka? Hallelujah. Hallelujah. Sino ka? Ikaw ba ay ang matalino o mangmang? Praise God. Hallelujah. So ibig sabihin ito pong mga salitang ito po yung pong magpapasiyasat sa ating pong buhay. Ito po yung kung saan ay bubukas ng ating pong puso. Ito po yung magpapaunawa po sa atin. Glory to God. Ikaw ba ay matalino o ikaw ba ay mangmang? Doon po sa ating pong binasa, na nakita po natin dito, dalawang klaseng tao ang binanggit ng ating pong Panginoon. At lagi po nating aalalahanin, glory to God, ito po ay kasama sa sermon, ito po yung last, glory to God. Ito po yung pong huli na kung sa ituro ng ating pong Panginoon doon po sa bundok. Na dito po makikita po natin, ito po yung pong kabuuan ng Matthew 5, Matthew 6 at Matthew 7. Bakit po tinawag na ito po yung konklusyon? Bakit po tinawag na ito po yung kung saan ang magsisiyasat ng ating pong puso? Sapagkat kung ating pong titingnan yung mga itinuro ng ating pong Panginoon sa Matthew 5, Matthew 6 at Matthew 7, kung ito po'y babalikan nyo at ito po'y babasahin nyo, glory to God, makikita nyo na kung ito po'y ating pong masusunod, glory to God, kung ito po'y ating pong nanamnamin, praise God, tayo po'y candidate na sa pagbabalik ng ating pong Panginoon. Bakit po ito po ang itinuro ng ating pong Panginoon? At lagi ko pong naaalala, doon po sa Matthew 5, ang kanya pong turo dito, magbuhat po 3 hanggang 12, mapapalat kayo. Glory to God. So ibig sabihin, ipinakikita po ng ating pong Panginoon dito, hindi mo magagawa na kung saan ikaw po'y maging matalino kung hindi ka magkakaroon ng mga bagbag na puso. Kung ikaw ay kung saan ay makikita ng ating pong Panginoon na ikaw po yung nauuhaw sa kanyang katwiran. Ikaw po yung kung saan may malinis na puso. Ikaw po'y nagiging daan sa ipagkakasundo ng iyong kapatid. Ikaw ang kung saan ay lagi po na kung saan ay meron pong kauhawan. Na ikaw po ay kung saan ikaw po yung merong meekness. Ibig sabihin, yung pong ikaw po ay may kaamuan. Kaya ang sabi ng Panginoon, mapapalat kayo.
At ikaw yung kung sa'yo nakararanas sa kabila na ikay naglilingkod sa ating pong Panginoon, nararanasan mo yung pag-uusik sa'yo. Uusikin ka ng kapitbahay, uusikin ka ng kapamilya mo, uusikin ka ng iyong mga kaibigan. Pero kapag ikay nararanasan mo nito, ang sabi ng ating Panginoon, magalak ka at magsaya, sapagkat malaki ang bahagi mo sa kaharian ng langit. Kaya huwag kayong magtataka kung tayo pinauusig. Pero kung tayo po ay walang inaasahan kung hindi ang Diyos, amen, makikita natin ang kaharian ng ating pong Panginoon. At pagkatapos po ng turong ito, ano po ipinaunawa ng ating pong Panginoon? Sa verse 30 ng kanya pong pinaunawa, kayo'y asin at ilaw ng sanlibutan. Kaya kapag nakikita na ng ating pong Panginoon, yung mayroon kang malinis na puso, ikaw ay nagagalak, ano man ang ginagawa sa iyo, meron ka na kung saan ay puso na lagi mong uhaw-uhaw sa katwiran ng ating Panginoon, makikita mo, magsisilbi ka ng isang asin at ilaw ng sanlibutan. Sino po ba yung mga asin at ilaw ng sanlibutan? Yung po mga binago ng ating pong Panginoon. Yung nakikita na yung bagong buhay po natin. Yung nagiging pagkapala po tayo sa ating pong lugar na kinaroroonan. Na kung meron may sakit doon, ipatatawag ka para ikaw manalangin. Na kung meron nagkakaroon ng mga kaguluhan, gagamitin ka para ikaw ang maging mediator. So ibig sabihin, kakakitaan ka ng ating po na kung saan yung mga kakilala na ikaw ay nagsisilbing isang asin at ilaw ng sanlibutan. Kapag sinabing ilaw ng sanlibutan, kitang-kita sa iyong liwanag. Na makita ka pa lamang, napapangiti na sila. Kapag ikay may problema, makita ka lamang na naando na yung kanilang kaligayahan. So ibig sabihin, dito po'y nakikita na tayo po'y gamit ng ating pong Panginoon. Kaya ikaw ba ay kung saan ay isang matalino o isang mangmang? Dahil kung ikaw po isang matalino, ikaw ang nagsasabuhay ng salita ng ating pong Panginoon. Kaya dito po ipinauunawa, nagpapaalala ang ating pong Panginoon. Sa mag-asawa, nagpapaalala ang ating Panginoon, yung tungkol sa paghihiwalay. Nagpapaalala ang ating Panginoon, yung pagmamahal sa ating pong mga kapatid. Nagpapaalala ang ating pong Panginoon na kinakailangan tayo pinagpapatawad. At pagdating po sa Matthew 6, tinuruan po tayo ng ating pong Panginoon, huwag tayong maging hambog, huwag tayong maging palalo. Kinakailangan kapag ikay tumulong sa ating pong kapatid, kapag ikay nagbigay, isipin mo na lamang ang iyong labi. At nakikita yan ng ating Panginoon. Dahil ang ating pong Panginoon, siya yung magbabalik sa atin ng pagkapala. Kaya kapag tayo tumulong sa ating mga kapatid, kapag tayo tumulong sa mga aba, ang Diyos ang ating tinulungan. Kaya ang Diyos ang magbabalik sa atin ng pagkapala. Kaya yan ang nais ng ating pong Panginoon sa ating pong buhay. Glory to God. At ang sabi po rin ng ating pong Panginoon, huwag tayo maging pakitang tao na akala mo ikay banal na banal. Glory to God. Na kapag ikaw po ay kung saan ay galing sa simbahan, na andon ang pagkapakita mo, ay ako'y galing sa simbahan, kayo hindi. Amen. At mahilig pa na kung saan ay manalangin. Ang sabi, ang turo ng ating Panginoon, huwag kayong maging katulad nila. Na sila sa mga lansangan, nananalangin. Nagpapakita sila ni sila yung mga banal. Pero ang sabi ng Panginoon, wag mo silang tutularan. Sapagkat ang kanilang ginagawa, ito'y pakitang tao. Glory to God. Kaya nga ang palala ng ating pong Panginoon, lagi tayong sa Diyos magbibigay ng kaluguran. Praise God. At ang turo pa rin ng ating pong Panginoon, yung tamang panalangin. Kung tayo po'y mananalangin, papasok po tayo sa loob ng ating pong kwarto at doon natin sasambahin ang ating pong Panginoon. Sa Diyos na hindi nakikita, doon tayo dudulog. Amen. Kaya biro mo itong mga turong ito ng ating pong Panginoon. Bakit po? Sapagkat alam po ng mga tao na meron dyan na kung saan, ay sabi nga yung pong mga pariseyo, yung mga tiga-sanigoga, na kung saan mga pakitang tao sila. Akala mo sila na kung saan ay isa pong mga maaamon tupa. Pero ang ating pong Panginoon nagpapaalala, baka kayo ay masila nila. So makikita po natin dito, doon sa mga itinuro ng ating pong Panginoon, at yung tamang panalangin. Glory to God. Ama namin na nasa langit, at sabi ng Panginoon, ganito kayo manalangin. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo.
Amen. Dito sa lupa, tulad ng nasa langit. So, ibig sabihin, lagi po natin sasambahin ang ating pong Panginoon. Lagi natin siya na kung sa'y pupurihin. Kaya nga ito po ay isa pong napakalaki na kung sa'y pagkapala doon po sa lahat na nakakagawa po nito. Dahil talagang dito katitinyan ng ating pong Panginoon. Kapag tayo po'y dumaranas ng iba't ibang uri po ng pagsubok, lagi mo mong alalahanin, lagi mo sasabihin sa ating Panginoon, I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. 3 beses mo itong bibigkasin. I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. I am healthy, wealthy, and rich because Jesus died on the cross for me. I am healthy, wealthy, and rich because Jesus died on the cross for me. At lagi mong sasambahin ng kanya pong pangalan. Sino ang Diyos sa buhay mo? Paano mo mahasamba ang ating pong Panginoon? At lagi ko pong ipinapaalala sa iyo dahil ito po yung turo ng ating pong Panginoon. Kapag sinabing turo ng ating pong Panginoon, para pong isang magulang na lagi nagpapaalala, ito ang inyong gagawain. Ito yung dapat yung gawain, anak na Yolanda. Na lagi kayong sasamba sa aking pangalan. Ito yung dapat mong gagawain, anak, na kung saan ay Violeta, pupurihin mo ako, I praise you, Lord. Amen. You are my King, my Savior. You are my Redeemer. Glory to God. Yan po'y paalala po ng ating pong Panginoon. Lagi po natin na kung saan yung ating pong buhay ay lagi na kung saan nasa presensya ng ating pong Panginoon. Mahasabi ko sa iyo, kapatid, walang bagay na problemang hindi magkakaroon ng solusyon. Kapag lagi natin pinupuri ang ating pong Panginoon. Amen po. Kaya makikita po natin dito, ito po yung kung saan ay kabuuan ng lahat. Praise God, hallelujah. Na dito itinuturo po ng ating pong Panginoon. Dito po sa Matthew 7, dahil sabi nga ito pong Matthew 7 na ito, makikita po natin dito, yung kauna-unahan na kanya pong sinabi rito. Glory to God. Hallelujah. Ano po ang sabi ng ating pong Panginoon dito sa aklat po ng Matthew 7, 1-5. Glory to God. Hallelujah. Huwag kayong humatol na kay di hatulan. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginagawa ninyo sa iba. Praise God. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata. Paanong mahasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayon troso ang nasa mata mo. Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata. Sa gayon, makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. So kung ating pong titingnan, ito pong 1-5, dito po ipinakikita po rito ng ating pong Panginoon, huwag kang humatol. Praise God. Kasi ang babala ng ating pong Panginoon dito, hahatulan ka rin ng Diyos. At sa bawat panukat na ihahatol mo, yun din ang ihahatol sa iyo ng ating pong Panginoon. At totoo po na tayo po'y pinapag-iingat ng ating pong Panginoon. Kaya dito po kung saan ay tayo po'y magkaroon po ng pagsusuri, pagbubulay-bulay. Sapagkat matindi po ito pong turong ito ng ating pong Panginoon. Huwag kang humatol upang hindi ka hatulan. At sa bawat panukat na iyong isusukat, yan din ang ihahatol sa iyo ng ating pong Panginoon. At talagang totoo po ito po'y habang ito po'y lagi ko pong naririnig. Glory to God. Totoo pong buhay na buhay ang salita po ng ating pong Panginoon. Kasi alam mo na ang matinding paalala, yung bawat panukat na isinukat mo sa iyong kapatid, yan din ang babalik sa iyo. Kaya di ba kung ating pong nanamnamin ang ating pong Panginoon? Napakaganda po yung puso ng ating pong Panginoon dahil tayo binibigyan ng babala. At alam nyo, totoo po, dahil tayo po ay wala po tayong kaingat-ingat magsalita. Sapagkat kapag tayo po ay kung saan ay nakahatol po sa ating pong kapwa, napakahirap po pag tayo po'y nagtatamasa na ng ating inihatol. At ito po ay naging malaking aral po sa akin.
Dahil nung ako po ay bago-bago pa lang po sa pananampalataya, napakadali po kong matol. Napakadali ko pong magsalita sa akin pong kapwa. Pero alam nyo, hindi ko po namamalayan, yung bawat salita pala na binibitawan ko sa akin pong kapatid, ito po pala ay babalik sa akin. Ito po pala yung kung sa'y aking mararanasan. Bakit po? Kasi ang Diyos lamang ang pwedeng humatol. Sapagkat sa iyo pong ating pong judge. Kaya kapag tayo po'y humahatol sa ating pong mga kapatid, abay ikaw na ang hukom, hindi na ang Diyos. Pero matindi po paalala po ng ating pong Panginoon dito, hahatulan ka ng Diyos. Kaya kung itong may ating pong naranasan, na tayo po'y nakahatol sa ating pong kapatid at naranasan na po natin ito, magsisi po lamang tayo. Maunawaan po natin talaga parang totoo salita po ng ating pong Panginoon. Kaya tayo po'y binababalaan ng ating pong Panginoon. Mag-ingat ka. Amen. Kasi ba nakikita mo yung puwing o nakikita mo yung pangit sa kapatid mo, pero meron ka palang mas pangit, amen, na ugali. Nakikita mo yung kung saan yung kapatid mo, na kung saan ay kakaiba yung mga labas ng kanya pong bibig. Pero hindi mo namamalayan, baka masahal ka pa sa kanya. Pero talagang totoo po ang ating pong Panginoon. Yung pag-ibig niya sa atin, lagi niya pong ipinapaalala. At kapag ito po'y atin pong naaalala, iingatan mo na to. Kaya nung ito po'y akin pong maranasan, yung bawat akin pong inahatol sa akin pong kapatid na naranasan ko, na sabi ko, Lord, ito pala ang katunayan ng iyo pong salita. Talagang totoo, ang salita mo po'y mabisa. Ang salita mo po'y buhay. Ang salita mo po'y makapangyarihan. Kapag sinalita ng ating pong Panginoon, mangyayari to. Kaya kung kayo nakakarinig ngayon, at hindi nyo pa nagagawa na kayo humatol, mag-ingat na po tayo. Pero kung nagawa natin na humatol na, at nararanasan natin, yung kabayaran ng ating pong ginawa, magsisi lang po tayo. At ating pong ipaalala sa ating pong mga kapatid. Na kapatid, wag na wag mong hahatulan ang ating pong kapatid. Bakit po? Palagay ko tayo pong lahat ay may pamilya. At ito po'y akin pong naaalala. Dahil ang ating pong tatay, bilang tayo ay mga mananampalataya, ang ating pong tatay, ang ating pong Ama sa langit. Ang ating pong tatay, nalalamang lahat kung ano ang ating ginagawa. Ang ating tatay, mahal tayong lahat ng ating pong Panginoon. Ang ating tatay, ayaw niya na tayo po'y maghahatulan. Dahil alam ng ating tatay, kapag tayo humatol, hahatulan ka rin niya. Hindi yung kapatid mo ang hahatol sa'yo, ang ating Panginoon ang hahatol sa atin. Kaya kapag tayo po na kung saan ay nakararanas na kung saan na ginawa natin ito, na ginagawa rin ngayon sa ating buhay. Lapit lang tayo sa ating pong Panginoon. Hingi po lamang tayo ng tawad. Sapagkat totoo bilang tayo po'y tao. Talagang totoo po ang sabi po ng ating pong Panginoon. Alam ng Panginoon tayo po'y mahina at marupok. Nagkakamali, pero nakakahingi po tayo ng tawad. Bakit po? Sabi nga doon sa aklat po ng awit, ang kanya pong biyaya'y lubos-lubos. Kaya pinagpapala po tayo. Kaya kung tayo may nagkakamali, pero naandyan ang grasya at habag ng ating pong Panginoon, hindi para tayo i-down, kundi para tayo muling itaas ng ating pong Panginoon. Upang tayo po'y makaranas ng pagkapala ng ating pong Panginoon. Kaya tayo po'y pinag-iingat dito. Glory to God. Lagi po nating aalalahanin, bago ka magsalita, tingnan mo muna ang sarili mo. Tingnan mo muna kung sino ka. Alisin mo muna ang puwing sa mata mo bago ko pumansin ang puwing o muta ng iyong pong kapatid. Kaya napakahalagang aral. Minsan nababaliwala pero napakalaking aral. Praise God. Pero kaya nga po dito ipinauunawa po ng ating pong Panginoon. Ano po ang sabi niya po dito po sa aklat po ng Lucas 6:37. Hallelujah. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan. Magpatawad kayo at kayo patatawarin din ng ating pong Panginoon. Kaya yan po ipinauunawa po dito sa aklat po ng Lucas. Kaya dito po makikita po natin na very effective ang salita po ng ating pong Panginoon. Bakit po? Sinalita po sa Mateo, inulit po sa Lucas.
So, ibig sabihin kapag ito po'y nauulit, ibig sabihin powerful. Pinagtitibay ng ating pong Panginoon. Totoo, hindi tayo dapat humatol. At ang napakaganda po rito, glory to God, huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan. Magpatawad kayo at kayo patatawarin din ng ating pong Panginoon. Di ba napakagandang aral? Glory to God. Kaya kung ito po yung kung saan ay magiging laman ng ating pong puso't isipan, kapatid, hindi po tayo mahihirapan. Tayo po ay dadalhin ng ating pong Panginoon sa pinagpalang buhay. At ano po ang sabi sa aklat po sa Santiago 4:11-12? Mga kapatid, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Ang naninira o humahatol sa kanyang kapatid ay naninira at humahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na tagasunod ng kautusan, kundi isa kang hukom. So ibig sabihin, ipinakikita po rin dito. Huwag po tayong magsisiraan, mga kapatid. Glory to God. Huwag po tayo na kung saan ay parang lagi na lamang nakikita po natin yung ating pong kapatid na meron na kung saan ay kahinaan. Kaya napakalagang paalala po dito. Glory to God. Huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Ibig sabihin, kung hindi po tayo magsisiraan, tayo po'y magyayakapan. Tayo po'y magmamahalan. Glory to God. At lagi po nating aalalahanin, ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Kaya tayo po'y iisang katawan. Ang ating pong tatay ay walang iba kundi ang ating pong Ama sa langit. Iisang espiritu meron tayo. Kaya kapag sinisiraan mo ang iyong kapatid, sinisiraan mo na rin yung ating Ama sa langit. Para pong isang pamilya. Kapag kayo magkakapatid ay nag-aaway-away sa isang pamilya, sino po napupulaan? Di ba ang inyo pong magulang? Di ba? Kaya napakaganda pong ipinauunawa dito ng ating pong Panginoon. Bilang tayo po'y magkakapatid sa pananampalataya, magpatawaran tayo. Huwag po tayo magsisiraan. Huwag po tayo magbabanggaan kung hindi tayo po'y magyayakapan. Tayo po'y magsilbing isa pong walis. Amen. Ang isang walis, hindi ito hasabing walis kung iisang tinting lang to. Pero kung tayo po magkakapatid dito ay nagyayakapan, nagmamahalan, maraming kapangyarihan tayong magigiba na kapangyarihan ng dyablo sa buhay ng bawat isa po sa atin. Bakit? Nagiging powerful po tayo. Ang ating pong panalangin nagiging powerful dahil tayo po may pag-ibig sa ating pong kapwa. Kaya pong ipinauunawa po ng ating pong Panginoon. At ano po yung sinabi niya po sa aklat po ng Matthew 7:7-11. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Ang bawat punong Lord God, Matthew 7. Matthew 7:7-11. Glory to God. Humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makakatakpo. Kumato kayo at kayo'y pagbubuksan. Amen. Praise God. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makatatakpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Wait lang po. Doon lang po sa 7 and 8. Kung atin po makikita yung po sinabi po dito ng ating pong Panginoon. Kumato kayo at kayo pagbubuksan. Praise God. Humingi kayo at kayo pagbibigyan. Hanapin niyo ako at ako'y inyong masusumpungan. Kaya yung bawat, sabi sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makatatakpo at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Bakit ito po pinaunawa ng ating Panginoon? Kung tayo po ay nag-iingat sa ating pong buhay pananampalataya, napakadaling magbigay ng ating pong Panginoon. Biro mo yung sinabi rito ng ating pong Panginoon. Glory to God. Humingi kayo at kayo bibigyan. Hanapin niyo ako at ako inyong masusumbungan. Kumato kayo at kayo aking pagbubuksan. Ang Diyos ang nagsalita ito. Kaya minsan meron po, sabi nga ay, bakit kaya parang sarado ang pinto? Baka merong mali sa ating buhay. Baka kinakailangan magpasiyasat tayo sa ating pong Panginoon. Sapagkat dito po'y matindi ang kanyang sinalita rito. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Biro mo itong powerful na salita ng ating pong Panginoon.
Ang bawat humihingi tatanggap, at ang bawat humahanap ay makatatakpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kaya minsan may mga pagkakataon, baka ang Diyos ay nangungusap ngayon. Baka meron ditong kinakausap ng Panginoon. Lord, bakit gano'n? Napakatagal na yung aking prayer request. Naka-3 taon na, naka-4 na taon na. Bakit kaya hindi pa nagbabago yung aking asawa? Bakit kaya hindi pa nagbabago yung aking anak? Baka ang nais ng ating Panginoon, tayo muna ang mabago. Baka ang nais ng Panginoon, makita muna sa atin yung isang magandang ihemplo. Baka ang nais ng Panginoon, bilay kay mananampalataya, baka makita siya yung buhay ni Kristo. Kasi napakatindi yung sinabi niya rito. Biro mo kapag ikay humingi, bibigyan ka. Kapag ikay kumatok, pagbubuksan ka. Kapag ikay humanap, makasusumpong ka. Tanungin mo ang ating sarili. Baka merong gustong ipaunawa ngayon ng ating Panginoon. Baka nais ng ating pong Panginoon na kung saan ay magkaroon tayo ng realization. Ano sabi niya sa verse 9? Hallelujah. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Praise God. Bibigyan ba niyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Verse 11. Kung kayong mahasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. Amen! Di ba napakabuti yung pinauunawa dito? Dito sa ibabaw ng lupa, maraming mahasamang magulang. Pero kapag humingi ng pantuition ang kanyang magulang, ang kanyang anak, hindi pwedeng hindi niya bibigyan. Bakit? Bilang siya'y magulang, tungkulin niya na ibigay ang kanya pong mga pangangailangan ng kanyang pong pamilya. Ang ating Panginoon, napakaganda pong ipinauunawa po rito. Kung yung mga magulang sa ibabaw ng lupa na mahasama, ibinibigay ang mabubuting bagay. Gaano pa kaya ako na inyong Ama sa langit? Amen. Ang ating pong Panginoon, alam lahat yan. Walang malilihim. Amen. Pero dito sa ibabaw ng lupa, minsan ang mga magulang, hindi nalalamang siya niloloko ng kanyang anak. Pero binibigyan pa rin. Kaya dito po ang ating pong Panginoon, siya po yung all-knowing God. Alam na alam ng Panginoon ang ating pangangailangan. Alam na alam ng ating pong Panginoon, ang aking anak na ito'y nagsisikap. Ang aking anak na ito'y naglilingkod. Ang aking anak na ito'y mahal na mahal ako. Bakit hindi ko siya bibigyan ng mabuting bagay? Amen? Kaya ano sabi niya? Bibigyan niya ng mabuting bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. Kaya ang Diyos po ay patuloy ang pagkapaalala po sa atin. Sapagkat ang nais ng ating pong Panginoon, yung pinaka-the best ang ating pong maranasan. Ang ibibigay ng Panginoon, yung magbibigay sa iyo ng kaligayahan. Ang ibibigay sa iyo ng Panginoon, the best, para lalong mapapurihan ang ating pong Panginoon. Amen po. Ano po ang sabi niya sa aklat po ng Lucas 6:37? Hallelujah. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan. Magpatawad kayo at kayo patatawarin din ng ating pong Panginoon. Praise God. Hallelujah. So Lucas 11:13. Lucas 11:13. Kayo nga mahasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak. Lalo na ang inyong Ama na nasa langit, magbibigay ng Espiritu Santo. Magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Hindi po lamang ang material na bagay ibibigay sa atin ng ating pong Panginoon. Yung Kanyang Espiritu Santo ang ibibigay sa atin. Bakit? Ang Espiritu Santo ang ibibigay sa atin, saan ka man pumunta, gagabayan ka. Ang Espiritu Santo na ibibigay sa atin, ito yung kung saan magpapaunawa sa atin ng lahat ng bagay. Hindi kanyan iiwanan. Dahil yan ang pangako ng ating pong Panginoon sa parang John 14:16. Yung Espiritu Santo na iiwanan ko sa inyo, sapagkat ako'y dadalangin sa Ama. Yan ang inyong magiging tagapagturo. Yan ang magpapaalala ng lahat ng bagay.
at inyong magiging kasakasama magpakailanman. Kaya mas the best ang ibibigay sa atin ng ating pong Panginoon. Hindi lang material na bagay, espiritual ang ibibigay sa atin ng ating pong Panginoon. Bakit po Espiritu Santo ang ipinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon? Tayo po yung unang makakilala. Upang ang banal na Espiritu, yan ang maggabay sa atin, ilalayo tayo sa kasalanan. Ilalayo tayo sa kapahamakan. Ilalayo tayo sa mga maling gawa sapagkat siya ang magbibigay sa atin ng conviction. Kaya napakahalaga po na maalala po natin dito. Ano po ang sabi sa Marcos 11:24? Glory to God. Kaya sinasabi ko sa inyo, ano mang hingi ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayo natatanggap na ninyo yon at matatanggap nga ninyo. May kasamang pananampalataya. Kaya kapag tayo humingi sa ating Panginoon at tayo naniniwala na ito'y ating matatanggap nyo yan. Kaya baka hindi kayo natatanggap ay nagdadoubt pa kayo. Praise God. Dahil totoo po ang sinabi ng ating pong Panginoon na kapag kayo po'y nananalangin, amen, ibibigay ito sa atin ng ating pong Panginoon. Pangako niya yan. Huwag kayo mag-wave ng inyong pong pananampalataya. Huwag kayo na kung saan ay liliko sa kaliwa o sa kanan. Diretso lamang. Lagi nating aalalahanin ang Diyos ay nakatitik sa atin. Dahil yung sinabi sa aklat po ng awit, 34 verse 15, the eyes of the Lord is upon the righteous. When they cry, His ears are open. Kaya kapag tayo ay isang matuwid sa kanyang paningin, nakatitik siya. Hindi na tayo hinihiwalayan. Hindi siya maglilikat ng kanyang paningin. Kapag tayo po'y righteous sa ating pong Panginoon, lahat ng ating daing, ibibigay ng ating pong Panginoon. Ano ang sabi niya sa aklat po ng Santiago 4? Santiago 1, 5 and 6. Glory to God. Dito niya ipinakikita. Ngunit kung ang sino man sa inyo'y kulang sa karunungan, praise God. So dito naman po karunungan. Humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Kaya kung ating pong titingnan, glory to God, hallelujah. Na dito po ipinakikita, kung tayo nagkukulang ng karunungan, diba? Ibibigay sa atin ng Panginoon. At kung siya'y magbigay, sagana pa. Kaya hingilan tayo ng karunungan sa ating pong Panginoon. Hingilan tayo ng kung saan ay karunungan, paano natin mapapasyahan yung bawat desisyon sa ating pong buhay. Pero may paalala ang ating pong Panginoon sa verse 6. Glory to God. Ano paalala yan sa verse 6? Subalit ang humingi ay dapat magtiwala sa Diyos. Amen? Kaya kapag tayo po'y humihingi sa ating pong Panginoon, dapat nagtitiwala tayo. Amen? At ang sabi, huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlang ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Kaya kapag tayo po ay humihingi sa ating pong Panginoon, paniwalaan mo, huwag kang mag-aalinlangan. Ano yung hinihingi mo sa Panginoon? Ano yung kung saan minimithi mo? Ano ba yung hinahangad mo? Yung pagpunta mo sa loob ng iglesia, ng araw ng linggo, ano hinihingi mo? Ipaabot mo sa ating Panginoon. Sapagkat ang ating pong Panginoon, kapag siya po'y nagbigay ng karunungan, ibibigay niya ito ng sagana. Hindi siya manunumbat sa iyo. Pero kapag ikay binigyan ng ating pong Panginoon ng instruction, kapag ikay binigyan ng ating pong Panginoon ng karunungan, kapag ikay binigyan ng ating pong Panginoon dapat mong gawain, huwag kang mag-aalinlangan. Kapag ikay nag-alinlangan, abay huwag kang umasa ikay tatanggap na para kang isang alon sa dagat na kung saan itaboy ng hangin. So, ibig sabihin, kapag ikay binigyan ng ating pong Panginoon, panghawakan mo na ito. Kapag binigyan ka ng direksyon, paniwalaan mo ito. Kapag ikay binigyan ng wisdom, panghawakan mo na ito. Gabay ka ng ating pong Panginoon. Amen? Ano po sabi niya sa aklat po ng 17:19? Glory to God. 17:19 ng Mateo. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Bakit kaya ito ang sinabi ng ating pong Panginoon? Matapos na bigkasin niya yung 1, praise God, magbuhat 7:1 hanggang dito sa 18.
Kasi ito po'y paalala po ng ating pong Panginoon. Kung hindi mo pakikinggan ang kanyang mga aral, kung hindi mo na kung saan ay uunawaan yung itinuturo ng ating pong Panginoon, ano ang tawag sa iyo? Glory to God. Ikaw ay isang puno na hindi nagbubunga. Kapag ang isa pong tao na masama at hindi nagbubunga, abay puputulin ka. Ano ang sabi po rito? Puputulin at itatapon sa apoy. So nagpapaalala po dito ang ating pong Panginoon. Baka tayo po'y marami na utos ng ating Panginoon, hindi pa natin nasusunod. Baka ang nais ng ating pong Panginoon sa oras na tayo po ay magbago na ng ating pong way. Dahil hindi po sasabihin po ng ating Panginoon kung tayong lahat ay karapat dapat na sa ating pong paningin ng ating pong Panginoon. Yan po'y paalala. Ang sabi nga po, ang paalala ay isang gamot sa mga taong nakakalimot. Baka sakali nakakalimot ka na. Baka iba na yung nagiging takbo ng isip mo. Pero ang ating pong Panginoon, nagpapaalala sa bawat isa po sa atin. Ang bawat punong hindi mabuti, glory to God, ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Alam po natin kapag sinabing apoy, warning po ito sa atin ng ating pong Panginoon. Amen po, glory to God. Ano po ang sabi niya sa aklat po ng John 15 verse 6, glory to God. Hallelujah. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay itatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay titipunin, ihahagis sa apoy at susunugin. So dito ipinauunawa po ng ating Panginoon. Si Jesus din na nagsalita dito. Amen. Hindi po yung iba't ibang mga propeta, mismo si Jesus ang nagsalita nito. Kapag ang isang sanga ay hindi namumunga, ito po'y puputulin. Bakit po? Kapag ang isang sanga hindi nakahukpong sa puno, matutuyo ito. Hindi ito magbubunga. At ano na mangyayari sa kanya? Itatapon at susunugin. Praise God. Kaya dito po'y ating pong alalahanin ng ating pong buhay. Ikaw ba'y isang mabuting sanga? Ikaw kayo nakahukpong pa sa ating pong Panginoon? Ikaw ba ay kung saan ay dumarating sa panlulupaypay? Ikaw ba'y minsan tinatamad na, kaya ka lang narito dahil kay pinuwersa ng nanay mo, pinuwersa ka ng asawa mo, pinuwersa ka ng biyanan mo. Pero ang ating pong Panginoon, lagi po tayo ililift up. Kaya kayo naririto para gisingin ang ating pong mga diwa na kung saan ay medyo nakakatukatulog na. Amen? Nagpapaunawa dito ang ating pong Panginoon. Glory to God. Ano sabi niya po sa aklat po ng Matthew 7:21 to 23? Glory to God. Hindi lahat ang tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Kung hindi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Paalala po ito. Hindi po raw lahat ang tumatawag sa kanya ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Sino po lamang ang makapapasok sa kaharian ng langit? Ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yan po lamang ang makapapasok. Misa nakakalungkot po itong basahin. Nakakalungkot po itong namnamin. Ano sabi niya sa 22? Glory to God. Hallelujah. Verse 22. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ito rin ang sasabihin sa huling panahon. Glory to God. Sa huling panahon po ito mangyayari. Ano po sabi niya sa verse 23? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Abe, araw ng linggo nasa church ka, worker ka pa. At ikaw ay nakakahayo pa. Nagpupunta ka sa kasama ka, nagpe-pray ka. Pero pagdating pala sa huling panahon, tatawag ka ng Panginoon, Panginoon. Pero bago sasabihin ng ating pong hindi kita kilala, lumayas ka sa akin. Ikaw namang gagawa ng kasamaan. Praise God. Baka dati ikaw kung saan ay maalap sa Panginoon. Umaattend ka ng mga discipleship. Nag-aaral ka, nagsishare ka.
Pero ikaw pala nanlulupaypay na. Baka ikaw ito na kung saan ay pagdating sa huling panahon, ano ang sabi ng Panginoon? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayas kayo sa akin, kayo manggagawa ng kasamaan. Baka ikay kulang na sa panalangin. Baka ikaw meron pang mga kasalanan na hindi mo pa natatalikuran. Baka ikaw meron na kung saan ay mga iniisip na kung saan naglalaro pa sa isip mo yung gawa ng kadiliman. So ipinakikita po rito ng ating pong Panginoon, ang makapapasok sa kanyang kaharian ay ang sumusunod, amen, ng kalooban ng ating Ama sa Langit. Ano ba yung kalooban ng ating Ama sa Langit? Yung sambahin lagi siya. Masunod yung kanyang kalooban. Na lagi tayong humihingi ng tawad. Na tayo nagpapatawa din. Glory to God. At tayo humihiling sa Panginoon na ilayo tayo sa mga pagsubok. Glory to God. Kaya ano pa unawa po dito? Ano sabi po sa aklat po ng Lucas 6:46? Bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko? Baka lagi kayo, Lord, Lord. Panginoon, Panginoon. Hindi niyo naman tinutupad ang sinasabi ng ating pong Panginoon. Tanungin natin ang ating sarili, Lord, nagagawa ko ba yung mga utos mo? Panginoon, ako po ba karapat dapat na kung saan ay maging anak mo at makuha mo sa huling panahon? Dahil ito po ay isa pong pagkapaalala po sa atin na ang nais ng ating pong Panginoon, lagi po tayong alive sa ating pong Panginoon. Lagi nagagawa natin pagka-umaga pa lamang. Tayo po'y nagpupuri at sumasamba. Kasi kapag nagawa natin na sa pagkagising pa natin sa umbagay, I love you ka na. Nagpapasalamat ka na sa ating Panginoon. Pinupuri mo na siya, ibig sabihin, candidate ka. Bakit nagagawa mong purihin ang ating Panginoon? Nagagawa mo siyang pasalamatan, Lord, salamat sa panibagong buhay. Salamat po sa pag-iingat mo po sa aking bunsang bayan. Salamat po sa mga pagkapala na amin pong nararanasan. Baka mas marami ang hingi. Panginoon, Lord. Pengin ni Rey, Panginoon. Panginoon, Panginoon. Puro penge, puro penge. Pero ang tanong, gaanong kahaba ang pagkupuri mo kaya sa paghingi mo? Baka mas marami pa napakalapad. Yung prayer request, napakahaba. Pero ang pagkupuri, 1/4 lamang. Kinakailangan mas habaan natin ang pagkupuri sa ating pong Panginoon. Mas habaan natin yung pagkapasalamat sa ating pong Panginoon. Glory to God. Sapagkat makikita po natin dito, ano po sinabi po, pinaunawa ito, ang sabi ng ating pong Panginoon dito, baka ikaw ang palayasin ng ating pong Panginoon. Ano sabi niya sa aklat po ng Lucas 13:25-27? Kapag tumayo na ang may-ari ng bahay at naisara na ang pinto, kayo tatayo sa labas at kakatok sa pinto. At sasabihin niyo, Panginoon, pagbuksan po ninyo kami. Ngunit sasagot siya, hindi ko alam kung taga saan kayo. Praise God. Ano po tinutukoy dito? Sa huling panahon, na pagdating ng ating pong Panginoon, baka kumatuka, baka masara na ang pinto, Panginoon, Panginoon, papasukan niyo po ako. Sasabihin ng Panginoon, hindi kita kilala, taga saan ka ba? Amen? Kaya makikita po natin dito. Ano ang sabi niya sa aklat po ng Mateo 25? Ito po ipinakikita po rito, glory to God. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 na may matatalino. Amen? So ibig sabihin, ipinakikita po rito, kapag tayo po ay sinusuri na ng ating Panginoon, sino ka rito? Ikaw ba yung kabilang sa 10 dalaga na 5 matalino at 5 mangmang? Ito po'y kasaysayan ng 10 dalaga sa Matthew 25. Ano po nangyari po doon po sa 10 dalaga? Yung 5 po ay mangmang, yung 5 ay matalino. Ano ginawa po ng matalino sa verse 10? Hallelujah. Kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaki ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan. At
isinara ang pinto. Sino po yung nakapasok? Yung 5 matalino. Bakit? Ano pa ginagawa ng 5 matalino? Ang 5 matalino, lagi silang handa. Amen. Ang 5 matalino, lagi silang may langis. Pero yung mangmang, walang langis. Pumunta pa doon sa matalino at sabi, pahingin mo ako ng langis. Pero ang sabi nitong matalino, bumili ka sa labas. At saka lang pagbili, saka dumating ang ating pong Panginoon. Kaya ano po paalala po dito? Glory to God. Sa verse 11 to 13. Pagkatapos dumating naman ang iba pang dalaga, Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Pakiusap nila. Praise God. Ngunit tumugon siya, sino kayo? Hindi ko kayo kilala. Pagdating sa 13, pagkatapos ito sinabi ni Jesus, kahit magbantay kayo, sapagkat hindi nyo alam ang araw at oras, pinagbabantay po tayo ng ating pong Panginoon. Dahil hindi natin alam ang oras, kung kailan, anong oras darating ang ating pong Panginoon. Amen. In conclusion po, glory to God. Ano po ang sabi niya dito po sa Matthew 24 verse 27? 24 hanggang 27. Ito po yung sinasabi po ng ating pong Panginoon. Ito po yung pong pinaka-conclusion. Ito po yung kalahatan po. Ito po yung nais ng ating pong Panginoon maunawaan ng bawat isa. Yung mabuhat po doon sa glory to God sa Matthew 5 hanggang Matthew 7. Ito po yung kanya pong paalala. Ito po yung kabuuan po na ipinauunawa po rito ng ating pong Panginoon. Ano po ang sabi rito? Kaya't ang bawat nakikinig, nagsasagawa ng mga salita ko ay may tutulad sa isang taong matalino. Amen. Ano ginawa ng taong matalino? Na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Ibig sabihin ng isa pong matalino, ang kanyang pundasyon ay walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Ang kanyang bahay itinayo yun sa ibabaw ng bato. Glory to God. Ano po ang sabi niya sa 25? Glory to God. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na ang hangin ng bahay na iyon. Ngunit, hindi nagiba. Bakit hindi nagiba? Sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ikaw, ang tanong ko sa iyo, saan nakatayo ang pundasyon mo? Saan mo itinayo ang bahay mo? Praise God. Ano ang sabi sa verse 26? Hallelujah. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang tao, hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Anong mangyayari? 27. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin. Ang bahay, ito ay bumaksak at lubusang nawasak. Kaya dito po ay nagpapaalala po ang ating pong Panginoon. Kung ikaw ay isa pong matalino, saan mo ilalagay ang pundasyon ng iyong tahanan? Kaya dito po ay ipinauunawa. Ating punti niyan, sa aklat po ng Lucas 6:47 to 48. Glory to God. Ano po pinaunawa po dito? Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Mismo ang ating pang nagsabi, sabihin ko, kung sino itong matalinong ito, glory to God, siya ay katulad ng isang taong humukay. Amen. Siya ay isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyon, bato, nang bumaha at bumukso ang tubig. Hindi natinag ang bahay na itinayo sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. So dito po ipinauunawa kung ano ang ginawa ng isang matalino. Napakatindi po yung ginawa ng isang matalino. Glory to God. Ang katulad nito ay humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Kaya kung ikaw ay isang matalino, paano mo ginagawa ang mga salitang naririnig mo? Saan mo inilalagay ang iyong pundasyon? Gaano katibay ang pundasyon ng iyong bahay? Gaano katibay ang pundasyon ng iyong pananampalataya? Sapagkat ang ipinauunawa rito, ano ang mangyayari kung matibay ang iyong pundasyon? Dumating man, bumaha at bumukso ang tubig, hindi natinag ang bahay na itinayo sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Sino po ang tinutukoy na bahay?
Tayo po na mga mananampalataya. Saan mo inilalagay ang pundasyon mo? Glory to God. Kaya dito yung nagpapaalala, matibay ba ang pundasyon mo? Naitanim mo ba ng malalim ang iyong pundasyon? Saan mo itinayo ang iyong pundasyon? Saan mo itinayo ang buhay mo bilang isang mananampalataya? Gaano katindi ang iyong pananampalataya sa ating pong Panginoon? At ano po yung po sa verse 48? Glory to God. Hallelujah. Praise God. Verse 48. Siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nang tayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumuha at bumukso ang tubig, hindi na itinayo sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Kaya dito po'y makikita po natin na talagang tayo po ay pinapaalalahanan gaanong katibay ang iyong pundasyon. Kapag ba ikay namumroblema, lalayo ka na sa Diyos. Kapag ba ikay nagkakasakit, lalayo ka na sa ating Panginoon. Kapag dumaranas ka ng iba't ibang uri ng pagsubok sa iyong buhay, ikaw ba'y magpupuri pa sa ating pong Panginoon? Dito masusukat ang ating pong pananampalataya. Dito masusukat ng ating Panginoon gaanong kalalim ang iyong pundasyon sa ating pong Panginoon. Kapag dumating ang mga problema, ikaw ba'y tulad ng isa pong taong nagtayo ng bahay sa buhanginan at nadala ng baha. Pero ang ating pong Panginoon, nagpapaalala, sapagkat ito po ang pinaka-konklusyon ng kanya pong aral. Na kinakailangan lahat ng ating pong naririnig, lahat ng aral na ating pong natatagpuan buhat sa ating pong mga pangisama, ating pong mga tagapagturo. Sa Biblia, kinakailangan ito'y ating pong alagaan. Maging matibay po ang ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. Ano po ang sabi niya sa aklat po ng Santiago 1:25? Hallelujah. Ang tao nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya yung taong gumagawa at hindi siya katulad na nakikinig lamang at pagkatapos ay nakalilimot. Kaya kung ano po yung pong ating pong naririnig, ano po yung aral na ating pong natututunan, kung ikaw ang nagsasaliksik, ikaw ay isang matalinong tao. Kung ikaw ang nagsasagawa ng mga salitang ating pong natututunan, ikaw ay itinutulad ng ating pong Panginoon sa isang matalinong tao. Amen? Kaya kung ikaw ang isang matalinong tao, ikaw ang magdedesisyon, ano ang gagawin mo sa iyong buhay pananampalataya? Magagawa mo ba na kung saan ay humawak sa pangako ng ating Panginoon? Magagawa mo magpuri sa kabila ng mga problemang iyong nararanasan? Panghawakan mo ang bawat salita ng ating pong Panginoon. Magiging matatag ka at pagpapalain ka ng ating Panginoon. Lahat ng ating pong mga gawa, pagpapalain ng ating pong Panginoon. At ikaw ang isa pong matalinong tao. Amen po. Sige po, tayo po ay pumikit at manalangin. Hallelujah. Tumayo po tayo. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Panginoon, sa oras na ito, O Diyos, marami pong salamat sa iyo pong mga salita. Lord God, sapagkat ang nais mo, Panginoon, bumalik kami, Panginoon, sa mga katuruan. Bumalik kami, Panginoon, sa iyo pong mga unang sermon, dakilang Ama. Sapagkat tulad mo, aming Panginoon, ikaw po ang aming pong Ama, na lagi pong nagpapaalala ng mga utos mo. Kaya Lord, dalangin ko po lahat ng mga anak mo. Kung meron pa dito na kung saan ay medyo nang nagwe-wave sa kanila pong pananampalataya. Naandoran na kung saan nanlulupay-pay, Panginoon, bunga ng mga dalahin sa buhay. Lord God, kita mo ang laman ng kanila pong puso. Alam mo po, Panginoon, ang kanila pong mga suliranin, dakilang Ama. Lord God, dalangin ko po, Panginoon, na sila po'y maituring mo na isa pong matalinong tao, Panginoon. Na ang kanila pong pundasyon ay itinanim ng malalim, dakilang Ama.
upang dumating man ang iba't ibang uri ng pagsubok, hindi sila matinag sapagkat sa bato itinayo na walang iba kung hindi ikaw, aming Panginoong Yesus. Ikaw po ang aming bato na sandigan. Ikaw po ang aming bato na kalakasan. Ikaw po ang aming bato na kung sa hindi po natitinag, Panginoon. Kaya Lord, salamat po. Salamat po, O Diyos, dahil mahal na mahal mo kami. At ayaw mo, O Diyos, na kung saan ay kami po'y mapalayo sa iyo. Sapagkat kami po, O Diyos, ang pinili mo tinawag, dakilang Ama, upang maranasan ang pinagpalang buhay. Kaya Lord, maraming pong salamat. Dalangin ko po, O Diyos, ang iyo pong mga anak na naririto. Sa pag-alis po nila, Panginoon, Lord God, meron po silang bit-bit na pagkapala na buhat sa iyo. Napakasimpleng aralin. Pero Panginoon, ito po, O Diyos, ang magpupukaw sa aming pundam namin. Kaya Lord, maraming pong salamat. Sa iyo ko po, Panginoon, Lord God, ipinagkakatiwala ang mga anak mo. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Glory to God.